Okay, good evening. Good evening. It's a privilege to be here to fellowship with you. Hindi ko natakasan si Pastor Bernie at si Brother Orly last time. Nung umaaligid sila ay medyo pinakabahan na ako. Tuwing umaaligid kasi si Pastor Bernie, mayroong masamang balita. Nonetheless, it is a privilege to serve the Lord sa ganitong mga pamamaraan. Maraming salamat doon sa awitin iyon. Napakaganda ng mensahe ng awit. May mga nota ba yun? So, ako kasi very dependent ako sa nota sa awit. Mahirap ako matuto sa hearing lang. Weakness ko yun. Napakaganda na mayroong aklat na doon nakasulat yung mga pangalan natin. Sigurado ba ninyo nakasulat ang pangalan nyo? Baka akala lang ninyo. Pero sabi niya sa Biblia, mayroon pang pangalawang aklat. Hindi lang yung aklat ng buhay, kundi yung aklat ng ating mga ginawa para sa Panginoon. Okay? At yun ay maging batayan ng Panginoon doon sa kanyang pagbibigay ng gantimpala sa lahat ng ating ginawa at paglilingkuran sa Kanya. Okay? Ang paksa natin ay the role of men in the church. And then bukas, ang pag-aaralan natin, it has something to do with deaconing. Okay? So, dito sa pag-aaral na ito, ay hindi ko bago ang aking ibabahagi sa inyo. Kasi kapag bago yun, hindi galing sa Biblia. Okay ba yun? Kaya hindi ako magbabahagi sa inyo ng bago. Kundi yung matagal na nakasulat sa Biblia. Okay? So, the role of men in the church. So, ang unang tatalakayin natin ngayong gabi is I entitled it, The Men in the Church. The Men. Meaning, kapag sinasabi natin men, okay, mayroon kasi iba't ibang kon eh. Okay, by the way, just before we go on, dito sa pag-aaral na ito, hindi ko sinulat lahat. Kasi alam ko, pipicturan ninyo yan, at yan na yung huli ninyong pagkakita dyan. Hindi na kayo magdadagdag dyan. Kaya ginagawa ko ay mga outline in outline form. Nadagdagan ko lang ng kunti sa pag-asa na kayo ho ay magsusulat din. Yan. Okay ho ba yun? Okay. So the men in the church. But just before we go on, shall we pause for a moment in prayer? Our Heavenly Father, thank you so much for the privilege that we can be gathered in this manner. Thank you that you have saved us. And that you have called us to serve you in any capacity in the different churches that we came from. Father, it is a blessing and it is a challenge to have the desire of these men to know and understand their roles in their local churches so that they can serve you better, they can serve you more. And it is our desire that each of us will learn more, that we might grow in the understanding of your word, and even in the practice or in doing the different kinds of ministries you have envisioned for each of us. It is our desire that your name will be honored this evening. In Christ's name we pray. Amen. So, una na tingnan natin ngayong gabi is the definition and differentiation kaugnay sa men in the church. So, dyan sa ating nakalagay dyan, naririnig natin yung anthropos. Pag sinasabing anthropos, yan yung generic men in general. Meaning, they are men, lalaki, male, and females. So, men
in general. So kapag sinasabi natin anthropos, yan lahat ng tao. Bata, matanda, yan babae, lalaki. Makita din mo natin yan sa Biblia. At sa ating iglesia, meron ho yan. Tama? Babae, lalaki, bata, matanda. Okay, so yan ang una na makita natin na mga tao sa loob ng iglesia. Ngunit in particular, dito sa pag-aaral natin, mayroon pangalawang salita. And that is the word aner. Itong aner na salita, dito nang galing yung salitang andros, andres, andra. Nanggaling yan dahil sa salita na aner, na ang ibig sabihin niyan ay male. Adult male. At dito rin nanggaling sa Biblia, lalo sa Bagong Tipan, yung salitang husband. So kung tingnan ninyo doon sa aklat ng 1 Timothy chapter 3, ganon din doon sa aklat ng Titus, ay pag sinabing husband or husbands ay nanggaling sa salita na yan na aner. Okay? Pero ang pagkakagamit doon sa mga salita na iyon ay andros, sapagkat yung salitang andros, ang hirap natin yung paliwanag, ano? Kasi ito ay mayroong kinalaman sa Diego ay ako. Sumakit po ang ulo ko dito sa mga Diego na yan kay Dr. Leones. Pero yung andros, galing sa aner, yan ay genitive. Pag sinasabing genitive, it is either genitive of apposition, genitive of possession, genitive of origin. Okay, so the father of, or the husband of, yan. Mayroon din yung andres naman, ito naman ay, ang tawag nila dito ay participial na ano. Huwag natin pag-aralan yung mga ganon. Magkakasakit tayo niyan. Oo. So, gusto ko lang na makita natin yung differentiation nitong mga salita na ito na nakikita natin sa Biblia na sa Ingles ay sinabi ng asawang lalaki o husband. Okay. Kaya biblical pala yung mga lalaki address. Okay? So, male is spouse or husband. Okay? Pag sinasabing aner, siya ay hindi lang male na asawa, kundi mature person distinct from being a boy. Hindi batang lalaki, kundi may edad, nasa sapat na gulang na lalaki. Yan. Okay? So, yan din po yung mga mababasa natin sa Matthew chapter 1 tungkol kay Joseph at saka si Mary. Diba? Ganun din yung tagpo ni Jesus Christ kung sa Samaritan woman. Yan. So, nanggaling din yung salita. Ngayon. Okay? Patatlo na men is the word presbyteros. Ang sa English, mapapag-aralan natin yan later on, dito nanggaling yung salita aged men. Doon sa aklat ng Titus chapter 2 and verse 2, if you have your Bibles with you, sabi niyo doon, the aged men. Hindi ibig sabihin na matatanda talaga yun, nakatulad ko, 70 anyos. Kundi, yung pag sinabi natin adult, so sa ating kapanahunan, sa ating bansa, anong edad ang
kinikilala na adult? Ha? 18. 18 ba? Legal age. Diba? So kapag yun ay hinati na legal age sa mga minor de edad. Diba? Okay? Ngunit, itong salita na ito na aged men doon sa aklat ng Titus chapter 2 and verse 2, sa ibang mga passages of scriptures, ang pagkakasalin ay elders. Elders. Okay? Which connotes at pagkakagamit din niya sa ibang mga talata ay mga ginagamit sa Pasko. Elders. Okay? Sapagkat, itong mga ano na ito, kapag sinasabi natin elder, hindi lamang sila elder sa edad, kundi elder sila, mature sila in terms of their abilities, their spiritual maturity. Okay? And there is another word that is the neoteros. We find this in Titus chapter 2 and verse 6. Nasabi niya, the younger men. Neoteros, yan ay bata na lalaki, young man. Okay? So young man or younger men, a male. So ang sabi niya diyan sa talata natin, ang sabi niya, chapter 2, young men likewise exhort to be sober-minded. Okay. Yun ay nanggaling sa isang salita, yung young men. Neuteros. So ito yung iba't ibang mga salita na mga lalaki, male, sa church na mayroon tayo. Okay? So yan yung definition, if you can consider that definition, and differentiation, pagkakaiba-iba. Para maintindihan natin, sino itong mga pinatutukunan natin dito sa pag-aaral nito ng mga lalaki. Okay? Pangalawa, natingnan natin the description of men in the church. Okay? Pwede rin natin sabihin itong the rule. Rule. R-U-L-E. So what should be the rule for men, mga lalaki sa iglesia? So ito ay makikita natin sa chapter 2 ng Titus, verse 1 to verse 8. Yan. So marunong naman kayong bumasa, nagpicture na ito. Diba, matatapos tayo, no? Yan. Okay. Pero gusto ko ipaliwanag lang ng konti itong ilang mga bagay na nakasulat dito. Okay. At ang nais ko rin natin naninyo ganito. Doon sa 11 na iyan, nakatangian ng mga lalaki, mature and the younger men. Alin diyan ang tumutukoy sa character at ilan diyan yung tumutukoy sa abilities? Doon sa 11, ilan ang tumutukoy sa character at ilan ang tumutukoy sa abilities? Sinong mayroong ano?
Ilan tumutukoy sa character, ilan tumutukoy sa abilities. Character, 4. So, sa ability, 7. So, sino pa? Isa-isahin natin. Ano ang sober mind to be sober? Character or ability? Character. Grade. Character, ability. Hindi yan grade na yung libingan, ha? Ha? Character, ability. Ability. Sino nagsasabing ability? Maliban kay Pastor Mueller. Dalawa. Sino nagsasabing character? Sa pakipalapit na eleksyon. Okay. How about temperate? Character, ability. Sound faith. Ability. Sound love. Ability. Sound patience. Character. Okay? Kung titingnan natin, of course, yan ay mga pwede natin sabihin sa mga, oy, debatable yun, pastor. Hindi na natin pag-ibatihan yan. Okay. Pero kung titingnan natin, in general, most of these things refer to character. At iilan lang, kabiyak lang yung tumutukoy sa ability or skill. Sa makatwid, dito, sa description na ito ng mga kalalakihan sa iglesia, ang binibigyan ng diin ng Diyos ay yung character. Yung ugali. Hindi yung skills. So, titingnan natin, pag sinasabing sober, ang ibig sabihin nito, una sa lahat, ay yung, pag sinasabi mong sober, ay free from any intoxicant. Hindi manginginom ng alak. Ha? So, mayroon sa aming church kasi yung Sunday school namin, convert namin sa small group. So, disciple grouping kami. Mga lalaki, mga babae, ganun din, iba't ibang mga grupo. Kaya ang daming grupo sa church pag ano. Kasi pinapractice na namin sa church yung division. Para hindi na maging kagulat-gulat yung division. Kaya dinidivide namin. Ayun. So, minsan ang tanong, Pastor, okay ba sa Christian ang uminom ng alak? So, bahala na kayong mag-excuse sa Christian. But very clear, the word sober, ang pangunahin na kanyang kahulugan is free from intoxicating drinks. You read the book of Proverbs, sabi niya, strong drink, sabi niya, hindi nararapat sa mga leaders. Hindi pwede yun. Basta hindi leader, pwede. Piling tayo eh. Maraming ko yun eh. O, di ba? O. So, actually, usapin ito, doon sa terms, at minsan dinidiscuss din ito according to culture. Okay?
na minsan hindi natin na-apply sa ating kultura. Okay, for example, kasi ito debatable ito yung tungkol sa inumin na kalalasing. Okay? Sino sa inyo ang manginginom pa? Hanggang ngayon. Yung hindi pa nagtatagumpay. Ako kasi dati-rati ako pinupulot sa gilid ng kalsada sa kalasingan. Ganyan po ang buhay ko. So, biyaya ng Diyos na tinanggal niya sa buhay ko yan. Oo. Sa halimbawa, sa ibang mga bansa, umiinom sila. Actually, bahagi ng kanilang pagkain ang alak. Especially the red wine. But to get drunk is a taboo. Ano ang taboo sa Tagalog, Pastor Wilma? Kakaya. So sa kanila, yung pag-inom, okay, karaniwan yun. Pero yung malasing ka, kahiya. Sa atin, nakakahiya kung hindi ka nalasing. Bakit tayo? Sa ibang bansa, ang kanilang kagayan ng alak, ganyan lang kalaki. Tama, mali. Gaano kalaking takalan ng Pilipino? Minsan, hindi pa, tinatakal. Nung kalakasan ko uminom, si Dakilang Bilog at saka si Dos Pordos, isang tunggahan lang. Pagbaba mo, pero sabi niya dito, sober. Kasi, ang isang tao, pag nakainom, o kayo na makapagsabi, kapag nakainom, anong nangyari? Mintis ang judgment. Tama? Kaya hindi siya tugma sa mga kalalakihan na sila'y tatayo ng tagapanguna sa iglesia. Bigyan ko kayo ng very Lasing. Tanungin mo, ba't hindi diretso ang lakad mo? Anong sasabihin niya? Makipag-debate yun sa iyo. Sabi niya, diretso naman ang lakad ko. Pero yung buong kalsada, Kaya napiktuhan yung judgment. Okay? Kaya hindi siya nararapat. Okay? So, sober, ibig din sabihin, careful, circumspect, maingat. Ibig sabihin, lahat ng kanyang gagawin, sasabihin, kanyang binabalanse. Kung iyan ba ay nararapat. Pag sinasabi natin na careful, judicious, ibig sabihin mayroon siyang good judgment without being judgmental. Okay? So, reasonable, dapat ang mga kalalakihan. Okay? So, yan yung una. Hindi ata natin matapos ito. Ikalawa, yung salitang grave. Ano ang sabihin ng grave? Ang ibig sabihin ng grave, yung mga malapit ng ibing. Ang grave, ang ibig sabihin is serious. Serious. Malapit na talaga sa libing. Ibig sabihin, seryoso sila sa buhay, seryoso sa pananampalataya. Sila ay honorable. No? Ibig sabihin ito,
ang mga kalalakihan dapat ay hindi sila yung carefree, yung careless, kundi mayroon silang paninindigan, commitment. So ito napakahalaga po ito sa iglesia, sa mga lalaki. Paano natin gawin na mga leaders ng iglesia kung ang mga kalalakihan ay hindi nila siniseryoso ang kanilang pananampalataya, ang kanilang patutuo? Right? Pero marami yung Kristiyano, pati pastor. Kasi may mga pastor dito eh. Salamat na lang, may mga pastor, kaya akala nyo makaka-iwas kayo, ha? Marami din mga pastor, mga pasaway. Mayroon din mga pastor na humuli sa pagpunta sa simbahan. Totoo rin sinasabi ko. Diba? So, isang rule sa mga kalalakihan ng iglesia, sapagkat mga kalalakihan dapat kanilang seryosohin yung pagiging leader sa church, sapagkat sino maasahan na maging leader ng church? Diba? Kung hindi seryosohin ang mga kalalakihan. Diba? So, yun ang isabihin ng faith. Okay? Hindi pa banjing-banjing. Okay? So, mga kalalakihan, ito man ay sa loob ng iglesia o sa labas ng iglesia, sila ay serious, sila ay honorable. Sa hitsura pa lang nila, tindig pa lang nila, pananamit pa lang nila, pananalita nila, dapat honorable. Tayo mga Pinoy minsan, minsan yung mga pananalita ay walang dignidad minsan. Kasama na ako doon. Pag nagkakabiruan kaming mga pastor, walang ibang mga pastor dito, ako lang. Kami kapag nagbibiruan kami, kung hindi mo sila makita, mayroon bang kaibahan sa kanilang pintuan at biruan sa hindi Kristiyano? Bato-bato sa langit, bahala kayo sa buhay. O, diba? So, there are times really when we become so careless sa mga biro, ng kanon. Lalo yan si Pastor Charlie, kapag basketball, naku, talaga naman. Diba? Honorable pa kaya pagkatapos ng game. O, diba? Let us face it. Diba? Kasalanan mo ito, Pastor Ernie, na ako ay yung inimbitahan dito. Hindi naman. Kung nangyayari yan sa mga pastor, sa mga kalalakihan ng iglesia, nangyayari din kaya. O ito, narinig ko ito, narinig ko mismo sa ano ito, sa television, Sino sa inyo dito Bible Baptist? Mani kayo. Ayun ako, mani. Kilala niyo si Congressman Abante. Imbis na siya yung maka-influensya, siya pa yung na-influensyahan na nagmumura. So, ang pagkakilala na sa kanya, ay yung pastor na nagmumura. Diba nakakalungkot? Inaasahan natin na yung mga mananampalataya na halal sa mga natin, lalo malapit ng eleksyon, Sana sila yung maka-influence sa kanilang mga colleagues, hindi sila yung ma-influence. Diba, huwag na natin palawin yung politika, mamaya matambangan tayo. Di ba? Pray. Temperate. Temperate. Ibig sabihin
ito ay nanggaling sa dalawang salita na ibig sabihin sound mind. Pag sinasabi natin sound mind, sa Tagalog ay mahinahon na pag-iisip, matuwid na pag-iisip, malinaw na pag-iisip, at sabi din ay itong salitang temperate is not only na kahulugan ay sound mind, kundi thoughtful, polite, and kind-hearted. Yung mga kalalakihan itong pinag-usapan natin dito sa aklat ng Titus, ha? Yan. Ako yung isang kami sa probinsya namin, marahas yung aming mga pananalita. Hindi kami malambing. Oo. Kaya minsan kahit yung mga biruan namin ay mabibigat. Lalo pag hindi kilala. Yung tatay namin, nung buhay pa, at buhay pa yung kanyang ate. Ganyan, pag halimbawa pumunta dito sa mainland, nung matanda na yung amin niya, pag dumating yun sa amin, pupunta niya yung ate niya. Pag dumaw pa lang niya, yung auntie naman namin yung kapatid ito. Oh, buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Bakit niya yun? Yung tatay namin, buhay pa, pag hindi mo masakyan yung kanyang biro, ay maaaring kang ma-offend. Mga ganon. Okay? So dito, nakita din natin yung sama ng sober-minded, yung being temperate. Mahinahon. Malinaw. Yung kanyang kaisipan. Dito kung tingnan natin sa ating talata, ay sinasabi niya dito na yung saan na yun? Saan yung talata natin? Hindi ko nilagay yung verse kasi dito sa ating But anyway, just go on with it. Okay, dinugtong ko kasi yung sound faith. Kasi sa sound mind, and then sabi niya, faith, love, patience. Okay? Sa aking pagkakaintindi, yung pag-describe noong mga katangian na iyon ay karugtong yung salitang sound. Okay? Pag sinasabi natin, sound faith, tama, matuwid na pananampalataya, tapat na pananampalataya. Hindi lang basta may pananampalataya, kundi tapat. Okay? Tama at matuwid na uri ng pananampalataya. Maari yung kapag sinasabi natin pananampalataya, yung personal niyang ugnayan sa Diyos, ikalawa, paniniwala. Kasi minsan ginagamit natin yung salitang faith sa paniniwala, beliefs. Hindi lang yung personal relationship natin sa Panginoon. So dapat sound yung personal relationship natin sa Panginoon and also sound beliefs. Scripturally sound. Okay? Panglima, sound love. Okay? So itong pagmamahal na ito na alam na natin yung pag-ibig, yung phileo, hindi yan inutos ng Diyos. Ang inutos ng Diyos at inaasahan ng Diyos na meron ng pag-ibig sa atin, yung agapa o agape. And that is the kind of love here. Okay?
Anong klaseng pag-ibig ito? Ito yung pag-ibig na nag-i-initiate, okay, proactive, at hindi naghihintay ng kapalit. Oh. So, itong pag-ibig na ito, pagmamahal na ito, sa Diyos, sa kapwa, gawain. So, yung pag-ibig ba natin ng mga kalalakihan sa iglesia natin, ay sila'y proactive. Nag-i-initiate, yung kailangan pang pilitin. Di ba? So, dapat, ibig sabihin nito sa ating mga iglesia, kalalakihan, huwag na natin i-include yung mga nandyan, kung yari hindi nakikinig yung mga babae kasi yung mga nandyan. Hindi. Lahat, mga babae, pero dito kasi sa panayam natin, especially sa mga men, na proactive. Sa ano yun? Na iyong ipakita sa iyong gawa, yung iyong pagmamahal. Kasi nga po, ang pag-ibig na ito is an action word. Ako yung hindi masyadong, hindi ako pinakamalambing, hindi ko naman matandaan kung kailan ko huling sinabi sa asawa ko na I love you. Hindi ko kasi personality yun. Hindi ko alam sa inyo. So mayroon mga lalaki na very, na kanilang sabihin yung kanilang pag-ibig sa kanilang asawa. Oo. Minsan kasi sinabihan ko yung asawa ko, sabi ko, I love you. Kasagot-sagot sa akin, ang boring mo naman. Kasi kahit hindi niya narinig sa akin, pero narinig na minsan na sinabi ko, I love you, ang boring mo naman. Hindi ko na inulit. Pero yung pagmamahal ay dihangat para sa aking personalidad na aking ipakita, aking iparamdam. Yung pagpapahalaga ko, yung pagmamahal ko sa asawa ko. So, ganun sa kapwa. Alam nyo kasi madali natin sabihin, mahal ko yung aking mga ka-churchmate. Ano? Papaano mo ipinadama sa iyong ka-churchmate yung pagmamahal mo? Diba? Kapag nagkaroon ba kayo ng pananambahan, kinakamayan mo, kinukumusta mo. Yung iba nga bago ka pa nakalabas sa pintuan hindi mo na matakpuan yung member. Yung kapatid mo, nakauwi na. Closing prayer pa lang umisa ako na. Di ba? So, sound love. So, pagdating sa gawain, we should always be motivated ng pag-ibig natin sa Diyos. Why am I doing the things that I do? Because they are an expression of my love for my God. Yes, because I love the church and I want to contribute for the cause of the church. But most especially, I do the things that I do because I love my God. Dapat yun yung motivation natin. Some patience. Okay? Ano itong patience? Mayroong dalawang salita na magkahawig. Patience at saka long suffering. Okay. Patience refer to our circumstances. Okay? Mabibigat na mga pagkakataon, pangyayari sa buhay natin, mga pagsubok kaya, okay? Mga problema kaya,
But maging sa kabigatan ng mga problema na iyon, you do not give in. Okay? You stay faithful. That is patience. Long-suffering, on the other hand, primarily refer to people. Okay? You are patient enough, kung gamitin natin kasi natatranslate din itong patience na ikaw ay, anong tawag dito? Pinuprovoke ka, okay? Pinahihirapan ka, pero you control yourself, your emotion, to react, to retaliate. And that is long suffering. Okay? And I would like to use the same aspect dito sa bahagi dito sa ating mga lalaki sa iglesia. Okay? Na kanilang i-practice yung sound patience. Ano man ang pangyayari? Okay? Na pagdaanan mo bilang individual sa inyong pamilya, sa inyong trabaho. No? Minsan kasi stress ka sa trabaho, pag-uwi mo, sinong naapektuhan? Pamilya. Lalo iglesia. Diba? So kung mayroon ka nitong uri ng patience, hindi yun makaapekto sa iyo. Yun ang kinakailangan natin, nakatangian ng mga kalalakihan. Dito sa verse 6 to 8, tumutukoy ito doon sa mga young men. So sabi ni kapatid dito kanina, sa iyong pinakabata, so sa iyo lang ito, na makinig yung iba. Sabi niya dito, young men likewise exhort to be sober-minded. Okay? So, I think na ano na natin, nandun sa number 7. Okay? Bakit kaya mahalaga yan doon sa mga ano? Whether you are an older person or a younger person, you are confronted with this impulsiveness. Ha? Minsan kasi ang mga lalaki, hindi ko alam sa mga babae, mga lalaki pag tumatanda, nagiging bugnutin. Alam yung bugnutin? Irritable. Nagiging magagalitin. Sabi mo kasawa ko, bakit ka galit? Hindi ako galit. Pinaglalaki ko pa yung mata. Hindi ako galit. Sometimes there is a temptation to be irritable na magturo ka sa mga younger generation. Hindi ka nila pakikinggan and all of that. And you become irritable. Sa mga young men naman, sila ay very eager to do something, sumubok ng isang bagay, bago pa sila mag-isip. So, ang sinasabi niya dito, dapat kahit mga bata pa, ay matutunan na nila na mag-isip-isip bago gawin ang isang bagay. Hindi maging impulsive. It is a discipline of the mind. Because, ang sabi niya sa Biblia, as a man thinks in his heart, so is he. Ay kung hindi mag-isip, ay pinigroso yun. Diba? Okay. Ito ang napakahalaga. Ano bang sabi niya dito? In all things, showing thyself a pattern of good works. Referring to younger men. Mga bata pa na, natutunan na nila that they are supposed to be patterns of good works. Na-involve sila sa gawain sa iglesia. Actually,
we are already doing that, involving our young people in the ministry. Pero karamihan na nai-involve, mga babae. Tama? So dapat mahikayat natin yung mga younger generation ng mga kalalakihan, okay, na ma-involve sa ministries. Challenge ko yan sa aming church. Okay. Actually, hindi lang sa mga bata at yung adult. Mas marami talaga yung mga babae na involved kaysa yung mga kalalakihan. Ayan. Ano pa? Sabi niya dito, in doctrine showing uncorruptness. Ibig sabihin, sound teaching, sound doctrine. Okay? So mga bata pa lang, okay, sila ay makadevelop na ng tama na paniniwala, pananampalataya. Kaya napakahalaga po sa ating iglesia na mga bata pa lang ay natuturuan na sila ng mga doctrine. So, ito napakahirap itong i-develop. Alam niyo kung bakit? Number one, mga Sunday school teachers. Kailan sila nag-prepare ng Sunday school lesson? Sino sa inyo dito ang Sunday school teachers? Kailan kayo naghanda ng inyong lesson? Friday evening, Saturday evening. Dapat, Sunday afternoon, you are already beginning to prepare for next Sunday's lesson. Whether children ang tinuturuan mo, young people, or adults. Okay. That's very important, preparation. Okay? Sa mga tinuturuan, kaya minsan na-equate na kapag matagal ka ng member sa church, ay mature ka na spiritually. Does it naturally follow? Hindi po. Hindi po batayan ng spiritual maturity na ang isang tao, isang Kristiyano ay matagal ng miyembro. Marami po ang matagal ng mga miyembro sa church, ang kanilang kaalaman sa Biblia ganito lang. O mayroon akong hininamon ko talaga sila sa aming church. Sabi ko, very elementary. Sinong kakasa? Sino ang nakakasaulo ng 66 books of the Bible? Yun ang tapatan ng mga members ng church, hindi pa nila sa ulado yung 66 books of the Bible. O diba? Pero dapat ang unang mag-memorize ng pastor. O diba? Mga doctrines. Some of the reasons why some men in the church hesitate to teach or be involved in the ministry is because they are not sure of the doctrine they believe. Because they simply don't know it, don't understand it. Kaya paano nila ito? Right? Bakit? Kasi, alam ba ninyo mayroong tatlong Antioch? Antioch of Cilicia. Nagkaroon si Apostle Paul. Saan yung isang Antioch? Pisidia. Saan yung Antioch of Pisidia? Saan yun? Alam nyo? Hindi kayo tatanggapin sa namin Panginoon. Syria. Saan yung isang pang Antioch? Alam nyo? Sa mga upuan sa iglesia. Kaya minsan, hindi sila nakaka-grasp ng pinag-aaralan sa church kasi, lalong-lalo sa aming church kasi,
pina-aircon namin. Naku, nung pina-aircon namin, maraming inaantok. Kasi, hanggang madaling araw, nag-i-internet. Oh. Ano ibig sabihin? Anong matututunan mo sa tinuturo sa Sunday School, sa worship service, kung paanchok-anchok? O, di ba? Oh. Yung iba nandun na, hindi antok, nakatingin sa iyo. Ganon. So, nakatayo ka sa pulpito, pasol, kitang-kita mo yung nakatingin sa iyo. Ang iniisip pala niya, anong ulam namin? May lakad pa kami mamayang hapon. O, diba? So, ang iba, dumarating sa church, kalahati na ng sermon. Oh. Ang marami, hindi nag-attend ng Sunday School. Pero hindi kayo yun. Hindi kayo yun eh. Nag-attend kayo ng Sunday School, di ba? O, very early pa kayo sa Sunday School. Ha? O, di ba? O, hindi kayo yun. O, ang iba, hindi sila nag-attend. Worship service lang. Kaya gusto ko na talagang tanggalin yung worship service na yun. Sunday school na lang eh. No, kasi doon nagkakaroon ng discussion. Nagkakaroon ng question and answer. Alam mo, ito yung napakaganda na pag-transform namin ng aming Sunday school sa small group. Karoon ng discussion. Kasi ka muna, Pastor, hanggang ano oras na ako dito? There's a kiss? Okay. So, mahalaga na tingnan natin bakit na yung spiritual growth to maturity ng mga members ay hindi ganun kabilis. Ibig sabihin, yung spiritual maturity in the understanding of biblical doctrines, biblical teachings. Anong sabi niya doon sa aklat ng 2 Timothy 2:2? And the things that thou hast learned of me, the same commit thou to other men who shall be able to teach others also. So how will they be able to teach it to other men also if they were not able to understand and grasp the truth? Sabi niya dito, kahit mga young men pa lang, they should already be well-founded sa salita ng Panginoon. And this is a big challenge sa amin bilang mga pastor sa mga Sunday school teachers. Okay? O, nakakita natin ulit dito yung salitang grave, ano? Pero hindi na natin pahabain yan. Yung pang-11 na lang. O, yung grave na ano natin kanina yan. Yung grave. Ano yung sound speech? Pag sinasabi natin sound speech, wholesome words. Sabi niya doon sa Ephesians chapter 4, let no corrupt communication, sabi niya, out of your mouth. Pagmumura man yan, kasinungalingan man yan, mapandaya, ay nawa hindi lalabas yan sa inyong mga labi. Sabi niya dito, sound, verse 8, sabi niya, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Sound speech. Okay? Pangatlo, puntahan natin yung sabi dito, the role of men. So, ano yung role of men? I have identified very few. Ito yung tanong natin kanina, alin yung character, alin yung skill. Okay? So sabi niya dito, sa chapter 2 and verse 2, ang sabi niya dito,
that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith. Okay? And then go to verse 7. In all things showing thyself a pattern of good works in doctrine. The word doctrine came from a word that is didasko. Dito nang galing yung English term natin didactive. Ginagamit mo ito sa pagtuturo, pag-aaral at pagtuturo. Inductive study, deductive study. Okay? Sa makatwid, ang mga kalalakihan, dapat sila yung manguna sa pagtuturo. Magkaroon ng sound faith na upang sila ay makapagturo. Okay. Na salita ng Panginoon sa loob ng Iglesia. Okay, bakit? Tingnan natin, buksan natin doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 and 12. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor usurp authority over the man, but to be in silence. Men, you are supposed to be Sunday school teachers. Okay? And not the women to teach the men. Hindi, mabigat ko yun. Oo. So dito, napakahalaga po ito. Sinasabi niya dito na yung mga lalaki, yung mga babae should not teach or usurp. Ano yung usurp? Ang salitang usurp, ibig sabihin, ay kanilang inaangkin yung authority. Pero ang tanong natin, paano nangyayari yun? Dahil ang problema minsan sa church, ang mga kalalakihan, anong tawag doon? Yung kanilang role ng leadership and teaching ay kanilang binibigay sa kababaihan by default. Default. Ayaw nila. Hindi sila sisipot. O diba? So, sino magtuturo? Diba? So, pasalamat tayo, mayroon mga babae. Na sila aangkin noong role na yun. So, if men are not going to do their job in the teaching ministry of the church, you can expect the ladies, the women, to take over. So, hanggang sa atin yun bilang mga kalalakihan. Ganun din sa amin talaga sa church. Kaya, sapagkat yung mga kababaihan gusto nila magturo, ayun, small group tayo. Ayun, dami nila, mga grupo-grupo. Ang group kasi namin, initially, sa bawat group is maximum of 5. Pag lumampas ka na ng 5, you create another group. Yung problema namin, yung mga kalalakihan, ayaw nila maghiwa-hiwalay. Ayaw nila magturo. Gusto ko nang palayasin yung yan. So, ang role o duties ng mga kalalakihan sa iglesia is one is to teach. Okay? Number 2, they are to be patterns of good works. Pag sinasabi natin patterns of good works, dito, sila mismo kalalakihan, kahit hindi sila pagsabihan, ay sila ay ma-involve sa gawain.
spiritual na gawain, manual na gawain. Diba? There should be patterns of volunteerism sa gawain ng Panginoon sa Iglesia. So whether that is in the church, at home, or even in the community. Yan. Pangatlo, nabanggit na natin kanina, doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, leadership. Men should provide leadership in the church. Huwag natin pahintulutan na yung mga kababaihan, agawin, parang sama nung po. Pero yung kasi yung salitang usurp eh. Di ba? Usurp. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong, kahit sa aming church, hindi namin nagagawang lahat. Nung panahon kasi ng pandemic, unang salta ng pandemic, yung aming pianist at siya rin ang aming choir director namatay. So ngayon, yung aming nagtuturo ng choir, babae. Na public school teacher. So ako'y natutuwa talaga na public school teacher siya, pero nagtuturo siya ng Sunday school, pati choir. So nakakatuwa na mayroon, minsan natatakot ako na na-overwork. So mayroon mga ganon. Okay, so men are to exercise leadership in the church. And this is, makita natin na basic na roles ng mga kalalakihan sa iglesia. So kung tingnan natin, dito sa pag-aaral natin, ang inilagay ko rito na role ng mga kalalakihan at lulang. Sa Acts chapter 6, anong trabaho ng mga deacons? Anong trabaho ng mga deacons sa Acts chapter 6? Serving tables, serving food. Kasama ba yung pagluluto? Ay, nakakatawa kanina, di ba? Mga kalalakihan sila magluluto dito. Of course, kasama yung mga kababaihan. Diba? Kumbaga, very simple ang trabaho ng mga deacon. Initially, serving tables. Pero natili ba yung mga deacons noon na yung trabaho nila? Hindi. Right? Kasi lumabag po sila eh. Dapat mga lalaki, pagdating sa manual na gawain sa iglesia, ay makita natin yung kalalakihan and leadership. Leadership. Okay. Whether it is in the home or in the church, men should be leaders. That's very biblical. The head of the woman is the man. Okay? The head of the church is Christ. Diba? So, ganun din makita natin sa iglesia, yung leaders, mga kalalakihan. Okay? Now, we praise God that even in Bible times, mayroon din mga kababaihan na naglilingkuran sa iglesia. Okay? So, sana po ito ay maging hamon sa bawat isa sa atin. Okay? Na tayo bilang mga lalaki, hindi natin i-relinquish yung leadership. Lalong-lalo
huwag natin i-relinquish yung leadership by default. Okay? Kundi ating i-assume, okay, ating punuan, okay, yung ating tungkulin, yung ating katayuan sa Iglesia. Amang Banal, maraming salamat po sa inyong salita na pinag-aralan namin. Dalangin o Diyos na nawa ito'y pagyamanin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Iniligtas mo kami. Mayroon kayong dakilang layunin sa iyong pagkakaligtas sa amin at sa aming pagkakabilang sa aming iba't ibang mga iglesia. Dalangin namin po, Panginoon, na nawa ay mahamon ang bawat isa sa amin upang gampanan namin ang aming punong araw. Nawa ay develop namin, Panginoon, ang mga katangian na iyong inaasahan sa amin na upang sa gayon ay magampanan namin ang mga roles niyo ng naroon. Nawa ay maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ito ang aming langit may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.